Isang magandang umaga po sa inyo mga minamahal. Sa umagang ito ay sama-sama po tayong lahat na sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. At bago po yan ay pakinggan po muna natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talataang 1. At ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pagpalain po ang bawat sa atin sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at kalakasan sa kabila ng pandemya na nararanasan ng buong sanglibutan. Salamat Ama sa iyong patnubay sa bawat sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sapagkat hanggang sa mga sandaling ito ay narito kami, may kasiglahan na harap sa iyo, sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa ang mga salita ng buhay ay pumasok sa aming mga puso at isipan, upang sa gayon naman ay maging gabay namin sa aming pamumuhay sa sanglibutang ito. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, ating pong basahin ang Psalms chapter 36 verse 5 to 10. Ang sasabi, ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay nasa mga langit. Ang iyong pagtatapat ay umabot hanggang sa langit. Napakamahalaga ng iyong kagandahang loob, O Diyos, at ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag. Sabay-sabay po tayo. O, ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangangakakilala sa iyo at ang iyong katuwiran sa matuwid sa puso. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maganda at masayang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil tayo'y muling pinatnubayan niya at pinagpala sa buong sanglinggo. Masaya po ba ang bawat isa sa umagang ito? Amen. Praise the Lord. And church, as we worship our Almighty God this morning, let us prepare ourselves. Let us offer our hearts and our minds. And let us welcome the Holy Spirit to come and move upon us. Sabi nga sa Romans 12 verse 1, that let us offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord, for this is our true worship. So this morning, church, let us rejoice, let us sing, let us all be happy and glad, and praise our Almighty God. Church,
Let's all sing. The greatest day in history that is given, you have set me free. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the race. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I change. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joys, perfect peace, every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I change. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way. Jesus, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Amen. Church, let's continue to praise the Lord. Let us shout the name of Jesus and make Him famous through our singing, for He is our Lord, our Savior, and our Redeemer. Some say you're just a good man, some say you were kind, some say you are in the grave, but I say you're alive. Some say you're just a prophet, some say you were wise, some say you are just a man, but I say you are God, you are my God. I will shout your fame through all the earth, I will lift your name on high. I will show them all your greatness. You are my God, I will shout your fame. I know you're the Messiah, you gave your life for me, and I know you're the only way. Jesus, you are God, you are my God. I will shout your fame through all the earth, I will lift your
Jesus, I will shout your fame through all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your greatness as I live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout 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 your fame. There is no force more powerful than the love our Heavenly Father has for us. His love can move mountains, stop the roaring seas, heal wounded hearts, release the fear of pandemic, transform lives. His love can set free those held captive by sin and shame. So great is His love for you and me that He sent His only Son to die so that we might live. John 15:13 says, "Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends." All for love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked, then how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Let me sing of love. I will join the angel song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you.
Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. All the love a Savior gave. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw man to you. To you. To you. To you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. There's no silver or gold and no treasure untold that could draw me away from your heart. Need the love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the
Muli isa pong magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. At tunay nga po na patuloy na nagiging mabuti ang Panginoon sa atin. At isa na lamang na patunay dyan ay yung kalakasan, buhay na meron tayo. Bagamat may mga suliranin, may mga problema, may mga isipin. Ngunit ako po'y lubos na naniniwala na higit pa rin ang pagpapala at pag-asa na nilalaan ng ating Panginoon sa atin. At ngayon nga pong araw na ito, tayo po'y patuloy na nagsasama-sama sa mga awitan, pagbabasa ng kanyang mga salita at higit lalo ay ang pakikinig sa kanyang mensahe sa araw na ito. Mga kapatid, bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nakasulat sa John chapter 13, verses 16 to 20. At ito po ang sinasabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisimpalataya na ako nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumanggap sa sinumang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Tayo po, mga kapatid, ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa mensahe na inyo pong ibibigay sa amin. Dalangin ko po na ako po inyong pagkatagtipa, Panginoon, nang sa ganon kayo ang makita at hindi ako. Panginoon, napakabuti niyo sa buhay namin. Napakabuti niyo sa buhay ko. At maraming salamat po doon. Nawa po ang aming mga mensaheng maririnig ay maging pagpapala at maging naway paalala sa aming lahat. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na sumama. Kayo po ang mangusap. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For this month of April, sinawalan po natin ito ng Easter Sunday kung saan ay binalikan natin ang buhay ni Kristo nung siya'y napako sa krus. Kasunod niyan ay ilan sa kanyang mga ministeryo, ang kanyang panalangin, hanggang siya ay iharap nga po dun kay Herod at kung sino man. Hanggang siya nga ay napatawad ng kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Ngunit bago pong mangyari ang mga ito, ay mayroon pong isang lugar kung saan ito po yung parang naging climax, tinatawag, na kung saan ay nagsimula ang mga bagay-bagay. Yung nagsimula na makita na, oh, ito na, malapit na. Kumbaga sa pelikula, malapit na yung climax. At ito nga po yun. The message of the Lord for today ay matatagpuan po natin sa John chapter 13, verses 1 to 29, which is, babalikan po natin yung isang lugar sa Biblia na tinatawag na upper room. And for today's message, we will be looking back on the lessons from
the upper room. Alam ko po na siguro iba sa inyo ay medyo pamilyar dito po sa upper room na pangalan. Opo, tama po mga kapatid. Yan po yung ating pinaka-pangalan ng ating devotional Bible study and prayer meeting every Friday. So mga kapatid, I will just want to take this opportunity na imbitahan kayo na dumalo din po doon at patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, and as we have this series of Christology na kung saan ay pinag-aaralan natin kung sino ba si Kristo, ang buhay niya, at kung paano nga ba siya naging Kristo as He fulfilled His messianic duty. But so much of that, mga kapatid, balikan po natin. Alam ko po na ito pong verse na ito ay marahil ay hindi po masyadong nagagamit, no? Kapag tayo po ay nagsasanta Cena or Lord's Supper. Kasi madalas po natin nagamit yan, yung 1 Corinthians, and yung other account from the other gospel. But today, ay hayaan nyo pong tingnan natin yung background behind dun sa Lord's Supper o dun sa huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Opo, tama po. Yun po ang ating mensahe ngayong araw na ito. Sige nga po mga kapatid, if you are with me, please type in yung title ng ating message for today, which is yung The Upper Rooms Lesson. The Upper Rooms Lessons. Marami pala, no? The Upper Rooms Lessons. Yan. Yun. Salamat po sa pagtatype. At kasabay na rin po ng pagtatype niyo mga kapatid, I would really encourage you all to tag someone. So gawin niyo po ay i-type niyo po yung @sign, tapos ilagay niyo po yung pangalan ng tao na gusto niyo pong i-share yung message ng Panginoon ngayong umaga. Yan, maraming salamat po. So kung dito lang po natin yung mismong event, dito po bago po tayo dumako dun sa pinaka-event ng paghahapunan ng Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol, meron po kasing event that time na sineselebrate ang mga Hudyo. At ito po yung festival or yung Passover Festival. Yan po. Makita po natin yan sa John chapter 13, verse 1. Hayaan pong basahin ko sa inyo. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkakaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nga sa sanlibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Alam niyo po, kung mabasahin niyo po itong buong chapter to ng John. Ako po personally, it really reminds me na itong buhay na ito ay walang kabuluhan kapag hindi natin naiintindihan talaga yung pagiging Kristiyano natin at yung pinaka-purpose ng pagiging Kristiyano natin. And that is knowing the ultimate purpose of Jesus Christ. At as we go by on this message for today, ay dalangin ko po na mapaabot sa inyo yung mensahe ng malinaw. Nang sa ganun ay malinaw din po natin itong manamnam at sa tulong po ng banal na Espiritu, ay ito po yung ating mapasamuhay. But again, why do I highlighted yung event which is yung Passover? No? As we know po, napaka-significant po ng festival na ito, lalo po sa mga Jewish people. Kasi ito po yung kung saan ay nagpakita po ang Diyos ng great act of intervention. Ito po yung nangyari doon po sa panahon ng slavery pa nila sa Egypt. Ito po yung pagkakataon na kung saan ay dumating na nga po yung ika-10 salot na mamamatay ang
lahat ng panganay sa sambayanan ng nakatira po sa Ehipto. Maliban lamang sa mga maglalagay ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan. Kaya po, Passover lamb kasi yung kamatayan ay hindi pumasok sa mga pintuan na meron pong dugo ng tupa. At up to that time, actually after this day, sineselebrate po ito ng mga Hudyo, yung dakilang intervention ng Panginoon. And what is the significance of this festival kay Jesus Christ? Kung titignan po natin, during this time, sineselebrate po nila yung festival na ito. And it just so happened that this is also the same time or same season or same time of the year na kung saan ay si Kristo po ay ma-arrest. Na siya nga po ang pangyayari ng huling hapunan din ni Kristo kasama ang mga apostol. Ibig sabihin lamang po niyan is Jesus himself also had this great act of deliverance. Hindi lamang sa mga Hudyo or Jewish people, but also sa isang buong katauhan or sa whole humanity, sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Christ was been the Passover lamb that was been sacrificed. At yun po yung pinaka-tema ng teksto natin ngayon. But more than that, ay meron po tayong at least 3 lesson na gusto ko pong makita natin ngayong umaga, na makikita natin dito sa upper room kung saan naganap po yung huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Ang una po dyan ay ito, mga kapatid. At the upper room, Jesus washed the feet of his disciple. Makita po natin yan sa verses 6 and 10. 6 to 10. Ito nga po yung pagkakataon na hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanyang Panginoon, "Hugasan mo baga ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat maunawaan mo pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mo hugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." So ito po yung pagkakataon na kung saan actually sa verse 10 ay sinabi pa nga niya kay Jesus na, "Sige Panginoon, paliguan mo na ako, isama mo na buong katawan ko para malinis na ako ng lubos." This act of Jesus Christ on that upper room actually displays his humility. Yung pagiging servant leader na tinatawag. Sige nga po, please type in servant leader. Yan, sa ating comment section, servant leader. Isa po sa legacy talaga na pinatunayan ni Kristo mula ng kanyang kapanganakan hanggang sa kamatayan ay yung tinatawag pong humility o yung sobrang kababaan ng loob. Yung mismong buhay po ni Kristo ay yung magandang halimbawa ng kababaan. Buriin nyo, isang Diyos na nagkatawang tao. Saan ba? No? What kind of humility can be compared on that act na ikaw ay Diyos na magkakatawang tao na sobrang ibababa mo ang sarili mo. To the point na tao ka na nga, binababa mo pa ang sarili mo. Jesus Christ was born on the manger. Alam natin yan. Doon siya pinanganak. Namuhay siya sa payak na buhay. And up to the end of his life, he humbled himself, dying on that cross for us. Mga kapatid,
Bagamat alam ko po na sa panahon natin ngayon ay may kanya-kanya po tayong dinaranas na pagsubok. Meron tayong mga mental health issue, meron na marami sa atin ang nasanay ng maraming kausap, na maraming nakikita na nakakalabas-labas. Pero ngayon ay tinabaga tayo nakulong sa ating mga tahanan. At meron naman na, okay lang na nakakulong sa mga tahanan. Basta ba walang sakit? Ngunit alam naman natin, at nawa po isama natin sa ating mga panalangin, yung ating mga kapatid na may mga karamdaman. Isama po natin sila mga kapatid. Hindi po biro ang kanilang mga pinagdadaanan. At wala naman din talaga biro, lalo pat higit na ang sinusubok din ay ang ating pamilya in terms of provision, in terms of financial assistance. Alam ko po na marami sa atin ang hindi po makapagtrabaho at nawalan ng trabaho dahil nga po sa sitwasyon natin ngayon. But you know what? Personally, what I learned sa mga bagay na nangyayari ngayon ay ito po yung isa sa mga paraan ng Panginoon para ipaalala sa atin na magpakumbaba sa Kanya. Dahil minsan, or madalas, kapag tayo po ay husto at sagana, aminin natin kapatid, nakakalimot tayo sa Panginoon. Minsan po ay hindi lang sa nakakalimutan natin siya, ngunit may mga pagkakataon na nayayabangan natin ng Panginoon because we are being too much of ourselves. Kaya nga po, mga kapatid, if you are still on that state o nandun ka pa rin sa lugar na kung saan ay hindi mo pa rin hinahanap ang Panginoon at ang Kanyang tulong at hindi mo pa rin siya hinahanap at ina-acknowledge as your hope, as your Savior, huwag po natin hintayin na dumating ang pagkakataon na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para i-humble natin ang ating sarili. Hindi po ako nananakot mga kapatid, but rather, what I'm trying to say is that ganun kamahal ang Panginoon. Ganyan Kanya gusto habulin. Dahil gusto niya makasama ka niya. Gusto niya makasama ka niya dun sa langit na bayan na hinanda niya. But more than that, as what we are discussing this morning, ay gusto ng Diyos na ibaba natin ang sarili natin sa Kanya at sa mga taong nasa paligid natin. Gusto niyang maging katulad niya tayo. So every time that we will be again partaking the Lord's Supper, maging isa din po nawa sa ating pagmumulay-mulay ay yung pagtingin sa ating mga puso at pag-iisip na naway maging mapagkumbaba tayo. Hindi lamang sa Panginoon, kundi higit lalo ay sa mga taong nasa paligid natin. Kasi yun po yung pinaka-legacy na meron na ang Panginoon. Pangalawa po ay ito. At the upper room, Jesus also washed Jesus' feet and let him eat. As we know, lahat po ng mga apostol ng oras na yon ay hinugasan ng Panginoon yung kanilang mga paa. And again, ba't nga ba ito ginawa ng Panginoong Hesukristo? May custom po kasi ang mga tao noong unang panahon ni Kristo, na kapag po sila'y galing sa labas, dahil nga po malayo ang mga nilalakad nila, ay madumi ang kanilang mga paa. And usually, ang mga naguhugas talaga ng paa ay yung mga alipin o yung mga mababang tao. Kaya nga po kanina I really highlighted the word humility. Because Jesus Himself do the extra mile to took that place na ibaba ang kanyang sarili. And on this second lesson na gusto ko pong makita natin ay even Judas, kilala natin po si Judas Iscariote,
Siya po ang isa po sa mga apostol ng Panginoon na nakasama niya doon sa ilang huling hapunan na bukod tanging nag-betray. Siya po yung nagkanuno sa Panginoong Hesukristo. But what I really can't comprehend, and actually I'm really fascinated on the fact that kahit alam ng Panginoong Hesukristo na ibebetray siya ni Judas, hinayaan niya. Wala kumain to. Kasama niya. At hinugasan niya rin yung paa niya. Grabe lang. Because, maraming pagkakataon sa buhay natin ay nakukomit natin yung the same sin that Judas did. Maraming beses na nabibetray din natin ng Panginoon. Sa paanong paraan? Nabibetray natin siya pag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, nakakalungkot isipin na marami po na dahil sa sitwasyon natin ngayon ay natitake for granted yung commandment ng Lord. Isa na po dyan ay yung pagtitipon-tipon, di ba? Though alam naman natin na meron tayong mga safety measure na tinitingnan. Pero yun nga po we have this online platform. But minsan, naisip natin na sige, mamaya na lang ako manonood. Yung reply na lang, mamaya ako manonood, pwede naman panoorin ulit mamaya Or sige, sa iba na lang ako manonood, at least makapag-worship ako. Minsan niya, di ko po alam pero dalangin ko po na tuwing tayo dumadalo po ng ating online service ay may nakahanda pa rin po tayong saro at tinapay to partake our Lord's Supper. And I also hoping and praying na sana po ay sikapin din po natin na magampanan yung ating tungkulin sa Iglesia ng Panginoon. Hindi lamang po sa pag-attend ng online service, kundi yung pagsuporta po dito. Kamusta po ang ating mga ikapo? Sa maraming pagkakataon o chance higit sa mga bagay na aking binabanggit ngayon, ay we are committing the same sin that Judas did. Yung betrayal ba sa Panginoon? We betray Him whenever we choose our flesh over Him. We choose yung bagay na tingin natin ay mas pabor sa atin kahit alam natin na ito po ay hindi angkop sa mata at tamantahin ng Panginoon. We go on our way. Kasi ito yung gusto natin, ito yung gusto ko. Na nakakalimutan natin na ito yung gusto ng Panginoon. But still, the upper room welcome Judas. At ganun din po sa atin ng Panginoon. Kahit makasalanan tayo, He is still welcoming us. Nasa atin na lamang kung tayo lalabas din sa upper room na yon, katulad ng ginawa ni Judas, at tuluyang lalayo at ipagkakanuno si Kristo. Dalangin ko po ay huwag, kapatid. Maraming gagawin ng kalaban para bumitaw ka, pero ang dalangin ko nawa ay huwag. Sige nga po mga kapatid, please type in, kapatid, huwag ka ang bibitaw. Maging reminder natin yan sa ating mga kapwa. Kapatid, huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw mga kapatid. And the last point that I want to point out this morning ay yung invitation. An invitation for us to find our own seat at the upper room. Let us find our own seats at the upper room. Alam niyo po, madalas po natin itong nababasa, lalo na po pag Lord's Supper. Basahin ko sa inyo. Basahin ko sa inyo ang 1 Corinthians
chapter 11, verses 23 to 26. At ito po ang sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanuno ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong hanggang sa dumating siya. Purihin ang pagkabasa sa mga salita ng Panginoon na kanyang inahayag sa umagang ito. You know what? Di ko po alam, pero every time that I read these verses, at every time na ito po yung binabasa, pag tayo po yung naglo-Lord Supper, I have parang pakiramdam ko ay nandun din ako mismo sa mismong table. Nakasama ko ang Panginoon. Which is, yun din yung nilook forward ko personally as a Christian. Na makasama ang Panginoon pagkatapos ng lakbay natin dito sa lupa. Yung table na pinangako ng Lord dun sa langit, yun yung nilook forward ko. At dalangin ko na yun yung ilook forward natin. Because we are invited. Lahat tayo, kahit sino ka pa, kahit makasalanan ka pa, kahit patuloy ka na naglilingkod sa Kanya, ano man ang estado mo, kung sino ka man, you are invited. Sige nga, please type in, I am invited. Oo kapatid, invited ka. Invited ka dun sa upper room, hindi lamang dun sa upper room na alam natin, kundi dun sa upper room, dun sa taas, dun sa langit. And isa yun sa mga relief na nagkakaroon ako sa aking puso kapag naaalala ko yun. Oo nga no, hindi nga madali, hindi nga ganun ka-stable yung mga sitwasyon ngayon. But this is the perfect time for us to put our trust in the Lord na meron siyang room na hinanda dun sa mansion niya, dun sa langit na bayan, at dun ako excited. And this is just a test of faith na kung saan ay hindi naman to panghabang buhay. Kaya kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, I pray and hope that together let's be united sa panawagan na ito, na tayo po'y magsama-sama dun sa upper room na hinanda ng Panginoon. Magpaalalahanan po tayo mga kapatid. At kung meron man na kilala natin na hindi pa nakakilala kay Kristo, this is the perfect time to share the gospel, to share His word, by just simply tagging them on our upper room program, our online worship services. Malaking bagay po yung mga kapatid because we'll never know how the Spirit will work and the Word of God will work. But for sure, ito po ay kumikilos at kumikilos. Katulad po ng pagkilos na ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin ngayon. The message for today is simple, is clear. On that upper room, Jesus welcomed different kind of people, including the one who will betray Him. But moreover, we also have this invitation. I pray na kunin natin yung invitation na yun. And I pray that we take the part na kung saan ay hindi lang tayo uupo doon, kundi uupo tayo para manatili, maniwala, sumampalataya, at huwag itatwa
yung katotohanan at pagmamahal ni Kristo. Kahit na mahirap, kahit na maraming struggle, kahit maraming tukso, kahit parang imposible na. Please, please kapatid, huwag kang bibitaw. Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe namin narinig. Dalangin ko po na ito po'y gamitin nyo upang maging pag-asa, paalala at pagpapala sa karamihan. Ito po naway tumimo sa aming mga puso't isipan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dalangin ko po ang mga kapatid na may karamdaman ngayon. In Jesus' name, we pray na pagalingin niyo po sila. Yung mga kapatiran po namin na naghihirap financially, Lord, please provide on them. Lord, may mga imposibleng sitwasyon kami ngayon na nagsabay-sabay na, but Lord, we still believe that you are the God of miracle, and because of that, we will be expecting miracle with our faith being put forward sa inyo, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for inviting us on that upper room. And soon, Lord, together, we pray na magkasama-sama po kami dun sa kataas-taasang kwarto, dun sa langit, na hinanda niya po para sa mga taong mananatili sa inyo hanggang sa wakas. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. For every born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. 1 John 5:4. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dadako sa banal na hapunan sa pag-alala ng pagkaligtas at ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. At bago po yan, babasahin ko po sa inyo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Ganito po ang nasusulat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Nang ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya hindi naman ay hinawakan niya ang saro sa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Ng aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo'y kakanin ninyo ang tinapay at iinumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya, kung sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay pasalamat. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po ay mag-aalala sa banal na hapunan. Pag-alala ng iyong banal na pag-ibig ng pagkahaligtas mo sa aming Panginoon. Salamat po, Ama, dahil kami iyong pinili. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Narito ang tinapay at sarong simbolo ng iyong katawan, ng iyong dugong tumigis dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ikaw na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, maraming salamat po, Diyos, dahil hindi man po kami karapat-dapat, ngunit kami iyong inabot. Kaya nga aming dalangin, Panginoon, nawa ay maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng tinapay at sarong ito. At nawa po, Panginoon, ay linisin niyo po ang aming puso at isipan. At sa pagtanggap po ng paglalang ito, Panginoon, muli sa iyo po ang kapurihan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming samot pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Sa panahon ngayon ay laganap ang tinatawag natin na community pantry. At doon po ay napakaganda ng nakasulat doon. Get what you want, give what you can. Sa akin pong palagay ay may kinalaman din po yan sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Talatang 9, 6 hanggang 7 ay ating pong pakinggan. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa
ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At narito po, alam natin, maraming mga tao ang nagkakaroon ng puso na sa abot ng kanilang makakaya, bagamat sila ay meron ding mga pangailangan, ay nagagawa nila na magbigay ayon sa kanilang kaya. Gaya na sinabi ng ating Panginoon, sapagkat mas mapalad ang mga nagbibigay kaysa mga tumatanggap. Kaya't pagpalain po nawa ang bawat isa sa atin at tayo ay magbigay ng ating kaloob sa mga pinapakita natin sa ating bank account, sa ating through GCash kay Pastor Jeff, upang sa gayon po ay matustusan natin ang mga pangailangan ng ating iglesia. Marami pong salamat at nawa ay maging bukal sa ating kalooban ang pagbibigay at ang Diyos na ang siyang gaganti sa atin. Sa pangalan ni Jesus, salamat po. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. At para po sa ating balitaan, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nanguna po sa ating gawain at pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat din po sa lahat po ng nakiisa at sa mga ating pagsamba po sa umaga po ito. Tunay nga na nagagalak po ang ating Panginoon. Bagamat hindi po tayo nagkikita-kita, ngunit ang ating pong diwa at ang ating pong isip ay nagkakaisa na sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating online worship service. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayong manalangin na sana ay matapos na itong pandemyang ito, upang sa gayon ay tayo po ay magkaroon na ng physical service sa tamang panahon po. At yan po ay alam naman natin ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon niya. Kaya po mga kapatid, keep on praying po. At gayon din po, sa mga kapatid po natin na hindi po nakakalam, at nasa po ipalam din po sa inyo, na meron po tayong group chat na ginawa, mga kapatid, yung Baklaran, COC Family, Baklaran, COC Family. So ito pong group chat na ito ay para po sa ating mga announcement, ng ating mga activities. O kaya po ito po ay pwede pong prayer request, mga kapatid. At siguro po, maaari po kayong magkamustahan po doon. Pero limitahan lamang po na pag-uusap doon po upang di po mag-flood. So meron naman po tayong kanya-kanyang group chat, mga kapatid. So kung yun po ay meron pa po mga nakaligtaan po doon ng mga members, pakisilip niyo po. Baka may hindi po ako naisama, ay paki-add na lang po mga kapatid. So welcome po kayo doon sa Baklaran COC Family Group Chat. At gayon din po mga kapatid, yung ating pong activities. Yan. So every Sunday po ito ina-announce upang sa gayon ay mapaalala po ang bawat isa, lalo na po yung mga hindi po na nakaka-join pa sa ating mga per department. So katulad nga po ng Sunday School, meron tayong Sunday School every 2 p.m. Yung po mga anak, mga kapatid, kami po ay nag-iimbita sa inyo po mga anak. Send nyo po mga kapatid at maglaan po kayo ng oras para po sa kanila upang sa gayon magamit yung cellphone nyo at makapag-join po sila doon sa ating Sunday School every Sunday 2 p.m. At gayon din po mga kapatid yung ating Sunday kalalakihan. Meron naman po, ano po yan, 5 p.m. naman po. Pangunguna po yan ni Pastor Roger. So lahat po ng mga kalalakihan dyan, ay kami po ay nag-iimbita po sa inyo. At gayon din nga po yung ating YAP o Young Adult Boys. Yan, 7 p.m. naman po yan mga kapatid. At sa pangunguna po ni Brother June. At yung Young Adult na girls, yan, nag-umpisa na po yan. Every 8 p.m. naman po yan ng Sunday. At gayon din po pag every Friday po tayo, meron po tayong tinatawag na upper room, yung ating Bible study, prayer and devotion, mga kapatid. So, yan po ay sa pangunguna po ni Pastor Mark every Friday. At pag 8 p.m., pagkatapos po nyon, yung mga JCF no natin, yung Juniors Christian Fellowship. So,
marami po sila doon. At gayon din po yung 9:30 ng Friday, kasama po dyan si Brother Jonas, ang mga youth naman po mga kapatid. So, yun po yung ating po mga activity. At Saturday, yan po ang kababaihan. So mga kapatid, sa lahat po ng mga nanay at mga kababaihan dyan na nais po na ma-involve po sa ating gawain, lalo na po sa ganitong panahon na magbibigay po sa atin ng kalakasan upang sa gayon ay marami tayong matutunan sa pag-uusap po mga kapatid. Hindi lang po sa Bible, kundi maghamustahan po, magpalakasan po. Kaya yan po ay every Saturday, 7 p.m. Panguna naman po yan nila Sister G at Sister Baby. So kaya po mga kapatid, lahat po ng mga nabanggit po nating activities ay nawa ay maka-join po kayo. I-encourage namin kayo mga kapatid at yun po ay hindi po kayo magsisisi kapag join po kayo. At yun po ay talaga po mga Bible po yung ating pinag-uusapan. Yung mga buhay-buhay po natin. So, sana po ay maka-join po kayo sa mga susunod po. At gayon din yung ating mga birthday. Happy birthday po mga kapatid sa lahat po ng mga nag-birthday, mga nag-anniversary. Happy anniversary po sa inyo. At yung ating po prayer request po na isang araw po ay Sister Esil. Pag-pray po natin sila, Sister Dolor, at yung kapatid ni Sister Jennifer Lacaba. Pag-pray po natin yung patuloy na paggaling po nila. At alam naman po natin na lagana po ang iba't ibang sakit, hindi lang po yung COVID, so iba't ibang po sakit ang lumadapo po sa atin. Sana itong mga taong ito ay gumaling na po sila sa lalong madaling panahon. So, yun lamang po mga kapatid, yung ating pong mga balita, at kung meron man po akong nakaligtaan, ay papaabot ko po yan sa ating pong group chat ng Baclaran COC Family. So, yun lamang po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pong pagtatapos, para po sa ating pangwakas ng panalangin, tayo po ay tumikit at manalangin po tayo. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, lubos ang aming pasasalamat Panginoon, sapagkat sa muli kami ay gumanap ng aming pananambahan, O Diyos. Salamat po Ama, dahil kami po ay may araw na ganito na may pagkataon Panginoon na makapagpuri at magkapagsamba sa iyo. Salamat po sa iyong patnubay, sa mga ginamit mo Panginoon sa aming online worship. Salamat po Ama sa mga biyaya na sa kabila po ng pandemic na ito ay hindi niyo po kami pinababayaan Panginoon. Hindi po kayo nagpabaya sa amin O Lord. Salamat po sa pagkain namin sa araw-araw, sa maayos na kalusugan Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po dahil sa kabila po ng lahat, kami po ay hindi natatakot dahil kami ay may Diyos na buhay. Nagbibigay sa amin na pangakong hindi kami pababayaan, ni hindi kami iiwan. Panginoon, dalangin po namin na sa umagang ito, na nawa ang mga pangailangan ng aming mga kapatid, lalo na po ang naapektuhan ng pandemic na ito, Lord, ng kanilang mga hanap buhay, ang mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, nawa ay kayo po ang magpagaling sa kanila. Nawa, Panginoon, ay ang patnubay niyo po, nawa ang aming araw-araw na kasama. Ganun po, Panginoon, ang aming mga pastor. Nawa ay lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, lalo na po ang kanilang kalusugan, O Lord, para mas lalo pong mapalawig ang kanilang ministeryo. Ganun din po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa praise team, ang kasama po namin sa technical team na nag-aayos ng online ng worship namin. Lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak na narito at sumasamba sa iyo, O Lord. At Lord, sa aming pong pagtatapos, dalangin po namin ang iyong patnubay sa bawat isa, Panginoon. Nawa ay kayo po ang kasama namin sa araw-araw, O Lord. Hindi po, sa iyo po ang kapurihan. Ang pangalan po ang dapat mataas. At ang lahat po ito, Panginoon, ay aming samot panalangin
Masasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. Amen. Loobin po ng Diyos na itaas ang kamay na ito. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Yesus, at ang gabay ng Espiritu Santo ay sumaatin na nawa ngayon at magpakailanman. Amen.